Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Nanlaki ang mga mata ni Ye Qing nang may makita siyang nakakabahala mismo sa kanyang harapan. Ang daraanan nila ay pawn ng patibong. Mga talang, mekanismong nakatago sa sahig, at mga panel na naghihintay lamang ng maling apak para maglabas ng kamatayan. Isang nakakatindig balahibong tanawin. Sa tingin ko, hindi kailangan ng pera rito. Mahina at may halong pagtatakang sambit ni Ye Qing, habang ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naghalo ang inis, pagkayamot, at hindi maipaliwanag na amusement. Lumapit siya sa isang matibay na posteng nakatayo sa gilid ng pasilyo. Walang babala, sinuntok niya ito ng buong lakas. Krag! Isang napakalaking bitek ang agad na lumitaw sa poste. Hindi kinaya ng istruktura ang biglaang puwersa, umuga ito, bumigay, at unti-unting tumamba. At nang bumagsak ito sa mismong linya ng mga patibong. Clank! Shank! Tik-tik-tik! Whoosh! Sunod-sunod na nag-activate ang mga mekanismo. Tumilapon ang mga palaso, umangat ang mga blade traps, at nagbagsakan ang mga tile na may nakatagong spikes. Lahat iyon, ginaisang ng pagbagsak ng poste, at hindi dahil may naligaw na adventurer. Tahimik lang na nakamasid si Ye Qing, parang isang mandirigmang sanay sa dilim, at pinag-aralan ang pattern habang nagwawala ang mga traps sa kanyang harapan. Ang mukha niya ay nanatiling seryoso, ngunit may bahagyang ngiti, isang ngiting nagsasabing, ayos. Mas madali na ito ngayon. Nagulat sina Fa Xiong at ang grupo niya nang makita nilang bigla na lang sinuntok ni Ye Qing ang poste. Ngunit halos kasunod lang ng gulat nila ang pagkahanga, dahil nang tumamba ang poste at sunod-sunod na sumabog ang mga patibong, naging malinaw sa kanila ang intensyon ni Ye Qing. Pinatamaan niya lahat ng traps bago pa sila makarating roon. Isang galaw para linisin ang daraanan, hindi para sa sarili, kundi para wala ng iba pang mamatay ng walang laban. Nanatiling seryoso ang mukha ni Ye Qing, nakatingin sa unahan na para bang kaya niyang basahin ang mismong hangin. Buo ang loob, handang harapin ang anumang panganib na susulpot. Maya-maya pa, may biglaang swish mula sa itaas, mga panaang nagsiliparan papunta sa kanila. Hindi na naghintay si Ye Qing. Agad siyang nagpakawala ng malakas na enerhiya, isang alon ng puwersang umangat na parang pader na sinasalubong ang bagsak ng ulan. Brrrm! Nang salubungin niya ang mga pana, nagkabitak-bitik ang hangin sa lakas ng impact, at nagkawatak-watak ang mga palaso bago pa man sila makaabot sa lupa. Napatalon si Fa Xiong sa gulat, muntik pang mabitawan ang hawak niyang sandata. Ang iba niyang kasama ay wala nang inaksayang oras, nagsitakbuhan sila kung saan-saan, takot na baka may kasunod pang trap na umulan mula sa kisame. Samantalang si Ye Qing, nakatayo pa rin, walang bakas ng takot, isang sundalong kayang tumingin sa kamatayan na parang ordinaryong kausap. Nasalo ni Ye Qing ang lahat ng papalapit na palaso at espada, parang hinigop ng isang hindi nakikitang puwersa, at naglaho ang mga ito sa harap niya na parang abo sa hangin. Tumitibok-tibok pa ang enerhiyang kumalat mula sa kanyang palad, umaalingaw ang bahid ng kapangyarihang halos hindi maunawaan ng sinuman sa likuran niya. Nasira na lahat ng patibong sa daan, malamig ngunit kalmadong sabi ni Ye Qing habang tinatitigan ang sariling kamay na unti-unting kumakalma ang paglabas ng enerhiya. Pwede na tayong maglakad muli. Sa likuran niya, sina Fa Xiong at ang kanyang mga kasama ay halos hindi makagalaw. Nanginginig ang tuhod nila, hindi malaman kung saan ibabelang ang takot, sa mga traps na muntik nang pumatay sa kanila, o sa taong nasa harapan nilang parang dumurog sa mga ito nang walang kahit kaunting pagod. Lahat ng katangian mo ba ay sa lakas na katuon? Tanong ni Fa Xiong, manghang-mangha matapos makabawi mula sa pagkagulat.
Hindi iyon. Tanong ng isang leader, tanong iyon ng isang taong nakakita ng metal na hindi kayang baluktutin ng realidad. Ano ang kasanayang iyon? Sabat ng isa pa, halos bulol pa sa kaba. Hindi ko pa nakita iyon kahit sa ibang hunter. Anong klaseng skill yun? Habang sila ay nanginginig, si Yeching ay nananatiling kalmado, parang wala lang sa kanya ang pagpigil sa isang ulan ng kamatayan gamit ang iisang kamay. Ang tahimik na kumpiyansa niya ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga patibong na kabubuwag lang niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad pababa sa mahabang pasilyo, at tulad ng kanina, si Yeching ang nangunguna, tahimik, matatag, at may presensyang parang walang bahid ng pagod kahit sa lahat ng nangyari. Sa likuran, pilit na pinabababa ni Fashong ang kaba sa dibdib niya, ngunit hindi niya napigilan ang sariling bulong, sapat para marinig ng kanyang mga kasama. Anong uri ng halimaw ang taong yun? Usual niya, halos hindi makapaniwala. Kayang sirain ang lahat ng mekanismo sa isang suntok, pero ganyan pa rin siya kakalmado. Siniko siya ng kasama niya at mahina ngunit mariing sinabi, "Boss, huwag na tayong masyadong mag-usap. Baka kailangan pa nating umasa sa kanya mamaya kapag may nangyari ulit." Napakunot ang noo ni Fashong at galit na Nil-Ingan ang nagsalita. "Ano naman ang kinatatakutan mo? Nag-iisa lang siya, 5 tayo." Tahimik na tumikim ang isa pa. Apat na lang tayo." Mahina nitong pagwawasto, halatang nahihiya at natatakot sabay. Sandaling natahimik ang grupo, hindi man nila sabihin ng malakas, ramdam nilang ang bilang nila ay walang kahulugan kung ihahambing sa lakas ng lalaking naglalakad ilang metro sa harap nila. Samantala, si Yeching ay hindi man lang lumingon. Tahimik, kalmado, at sa bawat hakbang niya, parang mas lumalalim ang panganib sa paligid, pero siya mismo ay parang wala ng kinatatakutan. Napahinto si Yeching sa unahan, kaya agad na nagtaka sina Fashong. "Brother, anong problema? Bakit ka tumigil? May nasa harap ba?" Sunod-sunod na tanong ni Fashong habang mabilis na lumalapit. Pero natigil ang bibig niya nang makita ang tanawing tinititigan ni Yeching. Napanganga si Fashong, nanlaki ang mga mata, para bang may kuryenteng dumaan sa buong katawan niya. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, bigla silang naghiyawan. Sina Fashong at ang kanyang mga kasama ay sabay-sabay na nagsitakbo patungo sa kumikinang na kayamanang nakahilera sa harapan nila. Parang mga batang nakawala sa kulungan, nag-uunahan, nagtatakbuhan, at halos magtulakan para maabot ang pinakamalapit na piling ginto. Si Yeching naman ay nanatiling kalmado sa gilid, tahimik na nagmamasid habang sinusuri ang buong paligid, parang hindi naapektuhan sa kahit na anong ningning ng kayamanan. Habang papalapit, halos mapatid sa sarili niyang paa si Fashong dahil sa sobrang excitement. Nang masilayan niya ng malapitan ang bundok ng mga kayamanan, ginto, alahas, mga anti-gang kahon, napamura siya sa hindi makapaniwalang tono. "Anak ng, hindi totoo to, bundok talaga ng kayamanan." Ang kanyang mga kasama ay hindi na halos kumukurap, nagtatatalon, at halos mabaliw sa tuwa sa sobrang dami ng yaman sa harap nila. "Hindi pa ako nakakita ng kristal na ganito kataas ang purity," bulalas ni Fashong habang pinapagalaw pa niya ang malaking kristal sa kamay, para tiyaking hindi siya nananaginip. Nagniningning ang mga mata ng kanyang mga kasamahan, parang may sariling ilaw sa sobrang tuwa. "Kung meron tayo ng lahat ng to," sabi ng isa habang nanginginig ang boses sa excitement, "hindi na natin kailangang mamulot ng basura kahit kailan. Mayaman na tayo." Hagik-hak pa ng isa, halos yakapin na ang tumpok ng mga gintong kwintas. Hindi na napigilan ni Fashong ang sarili at agad naglabas ng utos, puno ng gigil at ambisyon. "Kayo, kunan niyong lahat ang mga backpack. I-pack ninyo lahat ng kayamanan na to. Pagbalik natin, siguradong tayo ang magiging sentro ng atensyon." Mabilis namang tumalima ang 4 niyang kasama, nag-uunahang nagsisiksik ng kung ano-anong kayamanan sa kanilang mga bag, parang nagmamadaling squirrel bago mag-winter.
Samantala, si Yeching ay nanatiling nakapwesto sa gilid, malamig ang tingin at hindi naaakit sa kahit anong kislap ng ginto. May bahagyang kunot sa kanyang noo. Hindi tama, mahina niyang bulong, halos walang ibang makarinig. Nagpatuloy siyang suriin ang bawat sulok ng silid, ang mga pader, ang anino, ang katahimikan, para bang may kulang, may mali, may nagtatagong panganib na hindi nakikita ng iba. Nang laki ang mga mata ni Yeching nang bigla siyang mapalingon sa isang direksyon. Isang holographic screen ang sumulpat sa harap niya, matulis ang tunog at pula ang kumikislap na teksto. Alerto, nakatuklas ng dragon sa paligid. Halos umatras si Yeching. Dragon. Isang napakabihirang nilalang sa abyss. Halos pabulong pero nanginginig ang boses niya. Sa kasalukuyan, puro tala lang sa S-level abyss worlds ang meron. Wala pang 5 nakitang buhay sa buong mundo. Pero bago pa siya makapagtapos, may umusling pares ng malalaking sungay mula sa mismong bundok ng mga kayamanan. Sumunod ang bahagyang paggalaw ng gintong tumpok, kasunod ang pag-angat ng isang pakpak, hanggang sa unti-unting lumitaw ang isang babae, hindi tao, hindi rin ganap na halimaw. Napakaganda ngunit nakakatindig balahibo. Malalapad na obsidian black wings matutulis na sungay mga matang kumikislap na parang nagliliyab at aura na halos damiin ang bigat ng hangin. Umubo siya ng mahina, parang bagong gising mula sa mahabang tulog. May nang-iistorbo sa tulog ko. Casual. Inaantok. Tulad lang ng taong niyugyug habang nagpapahinga. Nanigas sina Fashong at ang mga kasama niya. Ngunit isang segundo lang iyon, dahil pagkatapos ay biglang nagningning ang mga mata ni Fashong, at unti-unti pang lumawak ang ngisi. Babae, bulong niya, puno ng pag-asa at kahibangan. At sa sobrang tuwa, halos makagat niya ang labi niya. Bro, mas maganda pa sa kayamanan. Tili ng isa niyang kasama sa sobrang kabaliwan. Samantala, si Yeching ay napapikit sandali, hindi sa tuwa, kundi sa desperadong paghahanda, dahil alam niyang kapahamakan ang bumangon sa harap nila. Kayong mga hamak na nilalang, alisin ninyo ang inyong magagandang kagamitan at ilagay ng maayos sa tumpok ng kayamanan. Seryoso at malamig ang boses ng babae, parang isang prinsesa na naistorbo sa pagtulog, ngunit may halong nakatagong panganib sa bawat salita. Pagkatapos, dugtong niya habang unti-unting bumabalik sa paghiga, lumabas kayo, nang may paggalang. Pumikit na siya, para bang ang buong mundo ay wala na ulit sa kanyang radar. Magpapanggap akong hindi ko kayo nakita, dagdag pa niya, inaantok, bago tuluyang lumubog ang ulo sa gintong una ng kayamanan. Naiwan namang nakatulala sina Fashong at ang kanyang mga kasama, parang may pumindat ng pos sa buong grupo. Walang makasagot, walang makagalaw. Maging ang hininga nila ay tila napigil. Dahan-daang napanganga si Fashong habang umuusbong ang isang napakatinding realization sa utak niya. Tama ba ang narinig ko? Bulong niya, parang ayaw niyang marinig siya ng babae, o dragon, o kung ano man iyon. Bilang isang demon beast, nakakapagsalita talaga yun. At wika pa natin. Hindi pa rin gumagalaw ang iba. Nakadilat ang mga mata na parang mga inabutang magnanakaw sa loob ng palasyo. Sa isang tabi, nananahimik si Yeching, hindi dahil kalmado siya, kundi dahil sinisikap niyang hindi misingot ng dragon kahit ang kanyang paghinga. Wow, muntik na akong makatulog, bulong ng babae habang bumabangon ng kaunti mula sa tumpok ng kayamanan, agad siyang sinagot ni Fashong, medyo nauutal pa. Natutulog ka na kanina pa, humikab ang babae, mahaba, tamad, at para bang wala siyang pakialam sa presensya nila. Ngunit nang hindi niya makita ang kahit sinong umaalis, unti-unting nagbago ang ekspresyon niya. Bakit hindi pa kayo umaalis? Nagliliyab ang iritasyon sa bawat salita niya. Kayong mga sekim, kahit ang hangin na nilalanghap ninyo ay umaamoy ng kabulukan.